Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na spliced ang video ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo na iprinisenta sa Kamara kahapon. May report si Tina Panganiban Perez. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Totoo at hindi edited ang video na yan ni Vice President Sara Duterte na iprinisentang ebidensya sa impeachment hearing kahapon ayon sa NBI. It's part of the authenticated video. Authenticate po is pag-ensure na ang yung video na yon is the same and actual nung nag-transpire. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. Grave threat at sedition daw ang mga sinabi ng bise at may lead na sila kung sino ang kinausap niyang hitman. Pero giit ng abogado ng bise, pili ang ebidensyang iprinisinta at spliced ang video. Hindi raw pinansin ang konteksto. Hindi raw ito pwedeng maging batayan ng probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may reasonable certainty of conviction. Nalilihis kasi, ang importante is yung bang mismong pahayag ng Vice Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable offense. Sabi pa ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, di umano'y may mga ebidensya na hindi naka-attach sa orihinal na reklamo. Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Kung susuriin natin itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. Dagdag ni Powa, may mga inilabas na ebidensya pero hindi naman daw galing sa mga complainant kundi sa komite. How do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Sana present nila sa Justice Committee, no? Problem is they're pronouncing this only to media and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. Unanimous ang boto ng House Justice Committee na may probable cause para i-impeach ang vice-presidente at ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Ngayon, pag-iisahin ang dalawang reklamo at saka gagawa ng committee report na naglalaman ng articles of impeachment. Pagbobotohan ito ng komite sa May 4 at saka iaakyat sa plenaryo na posibleng pagbotohan sa May 11. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Pero alegasyon ng kapatid ng bise na si Congressman Paulo Duterte may tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw raw nilang mawala ng budget ang kanilang distrito. Pinabulaanan niya ng ilang mambabatas, kabilang na si House Justice Committee Chair Jervy Luistro. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Oras na lumusot sa plenaryo, itatransmit ang impeachment complaint sa Senado na tatayong impeachment court. Kanina nagpulong na ang ilang senador para paghandaan ang posibleng paglilitis. Sa akin, ang 14th, the following day. May matanggap, the following day, we will report it to the Senate proper. And then, I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Kailangang in session ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Kapag natanggap na ito ng Senado, pwedeng magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Bukas daw sa publiko at ila-livestream ang impeachment trial. Tina Panganiban Perez, GMA News.